Isang magandang araw mga kap. Sa video natin ito ay papakita namin ang aming road trip mula dito sa bayan ng Davao City papunta sa Davao Yolo. So samahan nyo kaming maglakbay at sabay-sabay nating tunghayan ang magandang kalsadahan at mga makikitang magandang tanawin along the way. So let's go! Okay mga kap, dito sa ating unahan sa may bandang kanan ay ang Davao International Airport. So ayan, kikita nyo yung crossing na yan. May bandang kanan natin, yan ay papasok. At sa may bandang unahan ay makikita natin may bagong mall dyan, ang Santa Lucia Mall, na pwede kayong kumain bago umalis. At kung commute naman kayo na bus ang sasakyan, ay meron ding bus stop sa tapat mismo ng exit ng airport. So pwede kayong dyan na lang sumakay para hindi na kayo magbayad pa na papunta sa mismong Davao Terminal na medyo malayo-layo pa mula dito sa may Buhangin International Airport ng Davao. Okay, so continue tayo sa ating biyahe. Update na lang tayo sa mga nadadaanan natin. Okay mga kap, yung bus na yan na umovertake sa atin, yan yung mga pwede nyong masakyan kung kayo papunta ng Tagum City. Meron yan silang mga ruta ng Tagum City, Butuan City, around Davao de Oro. So, pwede kayong dyan na direct na sumakay kung halimbawa wala kayong mga sariling sasakyan susundo mula sa airport. Okay, update tayo. Nandito na tayo sa may Panakan intersection. So yung sa ating gawing kanan, punta yan ng city proper. Tapos yung dito naman sa papuntang kaliwa, yan ay going to Tagum City or dito sa mismong bayan ng Panakan, Davao City. Ito na yung sentro ng Panakan. So medyo nagbi-build up ng counting traffic pero hindi naman ganun bumper to bumper. Meron lang mga ilang part na medyo nagbi-build up ang mga sasakyan. Dito na tayo sa may barangay Tibungko ng Davao City. Dito yung minivan ni Mayor TV na color yellow. Shout out.
pala silang McDo dito. Coming soon to Pinoy. Okay, ang price ng kanilang gas dito ay 77 ang regular at premium ay 78. Mura dito kasi sa Luzon nasa 80 plus. Yung dito sa ating bandang kanan, ito yata yung port ng Davao City, ang Sasa Wharf kung hindi tayo nagkakamali. Pero hindi pa ako nakatry na makapasok dyan sa port na yun. Guys, welcome po kayo dito sa bayan, sa barangay ng Bunawan. Sakop pa rin ito ng Davao City. So kasalukuyan pa rin tayo nasa sakop ng Davao City. Okay guys, nandito na tayo sa part ng second district ng Davao del Norte sa Panabo City. So welcome po sa bayan or sa city ng Panabo, Davao del Norte. Para po sa inyong kaalaman, meron na pong kung kayo'y gustong pumunta ng Bukidnon ay meron na pong daan na magmumula dito sa may Panabo City going to Bukidnon, ano? So hindi nyo na kailangang umikot pa ng malayo papunta ng Davao City bago pupunta ng Bukidnon. So may alternative route na dito. Yun nga lang ay sa aking palagay ay it's better to travel pag daytime kasi medyo sa bulubundukin siya kung dadaan, pero safe naman. May nakikita na tayong nagbablog doon na mga kapwa natin content creator. Safe naman silang nakarating. Right guys, nandito na tayo sa may Panabo City. Welcome po sa city ng Panabo, Davao del Norte. Ito na po yung may pinaka-send. So meron tayo dito matatagpuan na mga establishmento na naglalakihan na rin, at meron na rin itong mga kainan dito. Meron silang Jollibee, meron McDo, meron na rin Gaisano brand yata ang mall nila dito, at meron din sila ditong overpass na madadaanan natin mamaya at ma-experience natin kung tayo ay mapapunta sa ibabaw. Baka magkamali tayo ng daan. Ayan na po yung Jollibee nila dito sa may gawing kanan natin. So pwede kayong mag-stop over dyan para kumain.
Yan yung makdo sa ating kaliwang banda sa kabilang part ng kalsada. Isa rin yun sa pwede nyong magiging stopover. So ayan, sa ating gawing kaliwa makikita na natin yung kanilang overpass road, kaso not passable pa pala siya ngayon kasi under repair ba yan or may ginagawa pa dyan. So hindi natin madadaanan pala ngayong oras na ito. Experience natin dumaan dyan. So yan, ito yung mall nila sa may gawing kanan natin. Kaysa ano yata ito. So update na lang tayo sa mga susunod na bayan natin madadaanan. Malaking tulong sana sa traffic tong overpass na ito pagka mapapadaanan na ng mga sasakyan, makabawas-bawas sa traffic. Ang ganda ng kanilang mga kalsadahan dito, napakalawak. Ay pagka napapasarap ka dito ay mapapa top speed ka talaga. Tsaka yung ano nila, yung center island ay may mga tinatanim na rin na parang nyug ba yan, parang kagaya nung sa may Tagum City. Okay guys, approaching naman tayo dito ngayon sa may bayan ng Carmen. So ito yung bayan ni Dudong Lagan sa may Carmen ng Davao del Norte. Bali, stopover muna tayo dito sa may 7-Eleven at ako'y medyo inaantok, parang napapapikit na eh. So kailangan nating magpahinga ng kaunti at magkape. Inaantok tayo eh. All goods na, all goods. Laban na uli, laban. Dito tayo sa Carmen, Davao del Norte, sa lugar ni Dudong Lagan. Yung builder ng mga minivan. Sa unang sinag ng araw sa dagat, hangin ay may dalang awit ng dagat. Sa bawat hakbang sa buhangin may Okay mga kap, update tayo. Welcome to Tagum City. We are now entering the city of Tagum. bundok magno barampasigan, para pintang likha. Guys, tingnan nyo yung mga nyo, yung parang yun sa tabi nito. Tabi ng kalsada. Yan yung parang landmark ng labi. Gandang tingnan. Grabe yung tagal na rin siguro nakatanim yan. Natatayo din. Natatayo din. Ang ganda talagang tingnan nitong kanilang ano, mga punong parang nyug dito sa tabi ng kalsada nila. Ano bang tawag sa puno na ito? Sa bawat isla ng pangarap, doon ako'y
Grabe oh, ang kapal ng ulap sa ating may unahan. Mukhang inaabangan na tayo ah. So, kailangan natin ng konting bilis para tayo lumampas diyan. Bulan tayo kung sinong maunang lumapag o tayo bang lumampas. Sa bawat biyahe na Grabe, napakahaba pala nitong kalsadahan nila na ano, merong mga tanim na puno. Kung i-cut yung ating camera, naging naka-on kasi parang ang gandang tingnan yung kanilang kalsada. Para bagang nasa sa ibang bansa ka. Sana lahat ng kalsada ganito ang gawin design. Sorry guys, natutuwa talaga ako dito sa kanilang design sa kanilang kalsadahan. Alam mo yung ang gandang pagmasdan habang ikay bumibiyahe. Sarap sa mata. Yung hindi lang puro kali yung makikita mo. May enjoy mo pati yung pagta-travel pagka ganitong may mga makikita kang puno. Okay, ito na pala yung kanilang flyover. Approaching na tayo, so paakyat na tayo. Buti naman at natsambahan natin dito tayo napadaan sa ibabaw. Kung hindi, kung nagkamali tayo ng daan sa baba, hindi natin ma-experience ito sa taas. So, yan guys, tingnan natin ang ano nito, yung ganda dito sa taas. Cross the waters just the same. Ocean sways but I stand still, dreaming roads beyond the hill. Visayas calls with open arms, island winds and quiet charms.
Right mga kap, ang Tagum City Flyover ay ito ay may habang mahigit 1 kilometro. Isa ito sa pinakamahabang flyover dito sa part ng Mindanao. So ito ay binuksan noong November 19 yata ng 2021 kung hindi ako nagkakamali. At ito ay nagkakahalaga yata ang ginastos ay umabot ng 2.7 billion or more or less. So correct me if I'm wrong guys kung mali yung ating pagkakaalam. So malaking tulong ito sa pagbawas ng traffic kasi sa halip na magkakasalubong doon sa may crossing ng papuntang may mga daan dito papuntang Bukidnon, mga papuntang Talaingod. So yun, nagkakaroon ng build up ng traffic. So dahil meron na ito, so malaking bawas sa traffic. Okay, pababa na tayo. Dito na tapos ang flyover. At babalik na ulit tayo sa baba na kalsada at makakasama natin ang ibang mga motorista. From Luzon, Visayas, Mindanao, I am more than I was somehow. Ride the land, sail the sea. This is where I'm meant to be. In the roar and open sky, I am home where roads don't die. Captain Adventure will always go right. Pasensya na talaga guys kung medyo mahaba-haba tong dito sa part ng Tagum. Gusto ko lang talagang ipakita sa buong video natin yung ganda nitong kanilang kalsada. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket Kaya dito na tayo banda sa may Mawab Municipality o Mawab na sakop na ito. So ito na yung paliko-liko na mga part na kalsada dito. Parang may hambing mo ito, mahintulad sa Marilaki ng Luzon. Ang kaibahan lang dito, malawak yung nito, malawak yung kalsada. At malayang makakapag-banking ang mga mahilig sa banking dito. Oops, teka lang. Meron tayong nakitang signage ng Davao de Oro. So, huwag natin palampasin ito. Balikan natin. Para picture. Keep moving forwards, go beyond what they thought possible. If I fall, then
back up, try again, come back stronger. No walls they build can stop me now. Let's go! Akyatin natin to. Huwag natin palampasin to. Lahat ng pwedeng mapagpicturean, picture. Minsan lang din naman tayo dadaan dito. So, sulitin na natin. Tara, akyat. Para may pakita natin sa inyo. Parang welcome din to sa parang boundary na papasok na tayo ng probinsya ng Davao de Oro. It's a time for change. We're standing on the edge of greater. Ayan, meron tayong nadaanan dito. Sa ibabaw siya. Yung mga upuan dito. Pwede kayong umupo ito. Tapos yan. Davao de Oro, the golden one. Davao de Oro map. Ah, so yun pala yung mapa. Ito pala yung mapa ng Davao de Oro. Ganyan ang forma. Pero, tapos may mga ano dito. Nagigitara at nagtatambol. Whew. Yan. Angas. Saan ba yung kamay ko? Okay, update. So, approaching na po tayo guys dito sa bayan ng Mawab, Davao de Oro. Ito yung pinakaunang bayan pag ikay nanggagaling ng Tagum City going to Davao de Oro. So, ito yung pinaka first na bubungad na bayan sa inyo. At next nito ay ang Nabunturan. Tapos sunod naman ay Monte Vista. At sunod ay Moncayo na. So, yun yung mga part ng Davao de Oro nating madadaanan dito sa ating road trip na ito. So, update lang. Mga kap, ito na po yung bayan ng Nabunturan, Davao de Oro. Ang pangalawang bayan na ating madadaanan mula po sa Davao City or sa Tagum City papunta dito sa may part ng Davao de Oro. Parang ito yung pinaka maunlad na bayan dito sa Davao de Oro, yung pinaka sentro nila. Parang ito yung pinakamalaking bayan na madadaanan mo na sa Davao de Oro. Alright, we are now entering in the municipality of Monte Vista and province of Davao de Oro. So, ito yung kanilang kalsadahan naman. So, maganda rin tingnan. Parang nagtatanim na rin sila nung kagaya nung sa may Tagum City. At mapapansin natin
kadalasan ng kabayanan dito sa may Davao de Oro ay meron silang center island na ginagawa. Yung sa gitna ng pagitan ng kalsada sa gitna para hindi magsasalubong yung mga sasakyan. So mahilig sila sa ganong design ng kalsada pagdating sa may mismong sentro ng bayan. Yan mga kap, nakikita nyo yung kulay yellow na bus na yan. Yan ay sa Luzon ay series 4 ang pangalan niya. So pagdating dito sa may parte ng Mindanao ay ang pangalan niyan ay Bachelor Tours. So the same company pa rin yan sila. Nag-iba lang yung iba lang yung kanyang pangalan dito. So sa part ng Zamboanga, kung hindi ako nagkakamali, ay ang kanya namang pangalan ay Rural Tour. Sea of Clouds. Hindi na sa may ano. May bundok. Let's go. Sila eh. Aso. Hello. Sila eh. Alaw. Sea of Clouds. Wow. Beautiful. Beautiful destination. At guys, sa harap natin guys, yung Sea of Clouds sa may babaw. Ahas. Dadaan na natin. So, nagkabundukan yan dito sa may malapit sa mga tayo. Dito, bayan na tumaming tayo eh. Ano yung may Sea of Clouds dito bayan? Yung kabundukan. Baka mamaya yung magdadaanan natin. Ay, meron dito. At dito po ay hindi ko napansin na nalubat na ang ating microphone. So kaya medyo mahina na ang ating boses. So ito na po yung huling bayan na Davao de Oro ating madadaanan. Ang susunod po na bayan na ito ay ibang probinsya na po, province ng Agusan del Sur.
ang pagkada ito ba ito? Program ko, klase ba ba? Okay. Okay, mga kap, dito ba natin siguro tatapusin yung ating video. Umabot ka sa parte na ito. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please do like and subscribe. Pakagit na rin yung notification bell para sa activity ka lagi sa aming video upload. Share na rin kung nagustuhan mo. Kahit hindi mo nagustuhan, share na lang din. Joke lang. Maraming salamat muli. Bye-bye. Have a nice day, everyone. Bye.